Okay, good morning. Let's start our series now. I'll be going to live on our Facebook. Okay, so this is our series on the biblical history, where we are taking into consideration the chapters of the book of Genesis, where we can learn a little bit of character development and personalities of people before. Uh, this is during the time of the patriarchs. Okay, now so as to continue with our series, we would like to welcome and acknowledge the presence of our brethren who are following our platform. Welcome po mga kapatid at pasalamat po tayo sa Panginoon na tayo po ay ginising at sa umagang ito ay muli tayo ay nagkaroon ng pagkakataon upang patuloy na pag-aralan po ang kasaysayan sa Biblia dito po sa aklat ng Genesis. Okay, yesterday we study about how God blessed Isaac, and the latter part we have introduced the situation where Isaac and Rebekah had been frustrated with the life of Esau. At the age of 40 ay nag-asawa po siya ng taga-Canaanites, okay, mga Hittites. So yun po ang kinalulungkot ni Isaac and Rebekah. Now, actually it is part, it will be part of chapter 27 because it talks about Esau. Now today, ngayong umaga po ay atin pong pag-aralan kung paano po na-deceive ni Jacob ang kanyang kapatid at ganoon din po ang kanyang ama. Okay? So atin pong yan pag-aralan ngayon. So ito po ang ating prayer thought. Patriarchs and Prophets, page 180, paragraph 3. Ito pong pagkasabi, Jacob and Rebekah succeeded in their purpose. Ano pong kanilang purpose? To deceive. Na narinig po ng ina ni Jacob na Isaac, before he will die, he will bless Esau. But they gained only trouble and sorrow by their deception. Yan po ang talagang hindi sila nagkaroon ng kapayapaan dahil sa kanilang pag-deceive. Ano? God had declared that Jacob should receive the birthright, and his word would have been fulfilled in his own time had they waited in faith for him to work for them. But like many who now profess to be children of God, they were unwilling to leave the matters in his hands. Rebekah bitterly repented the wrong counsel she had given her son. So, nagsisi rin po siya na yun po ang dahilan actually ng pagkiwalay ng mag-anak dahil nagalit po itong si Esau. So atin pong tungayan po yan. At ang mga deception o yung kanilang ginawa na paglinlang ay talagang nagbigay po ay hindi ng kasiyahan kundi kalungkutan at naging kaguluhan po. Okay? So yan po yung ating tungayan sa umagang ito. Sabi po rito na
Rebecca bitterly repented the wrong counsel she had given to Jacob. No? It was the means of separating him from her. So yun po yung naging dahilan ng paghiwalay. Hindi po sila nagkita mula niyan noong talagang nagalit itong si Esau. And she never saw his face again. From the hour when he received the birthright, Jacob was weighed down with self-condemnation. He had sinned against his father, his brother, his own soul, and against God. In one short hour, he had made work for a lifelong repentance. This sin was vivid before him in after years, when the wicked course of his sons oppressed his soul. So ito po yung nangyari po kay Jacob na talagang yun po ang nagpahiwalay, no? Na bagamat nagkaroon po siya ng blessing mula sa kay Isaac, ay yun din po ang naging dahilan kung bakit ay nagkahiwalay po ang mag-anak na ito. Na atin pong matungayan sa bahagi ng kasaysayan na ito na ang paglinlang ay hindi po nagdudulot ng kagandahan para sa pamilya. Ngunit ganun pa man ay God allows it at we can learn a lesson from this part of history. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, kami po ay lubos na nagpapasalamat muli sa inyong pagising sa amin sa umagang ito upang patuloy namin pag-aralan po ang kalagayan ng tao na ang paglilinlang ay hindi po nagdudulot ng kagandahan sa pamilya. Kaya nga po't aming inaasahan na we can learn a lesson out of this story, O God. Natulungan nawa kami na mananatili na ito'y maging leksyon at ganun din po, Panginoon, na malaman namin na inyong kalooban na you allow things to happen to fulfill what had been prophesied long ago before it happens. Kaya nga po tulungan ang bawat isa sa amin na amin pong maunawaan ito na maging bahagi din po ng aming buhay na kayo pa rin po ang siyang may control ng lahat ng mga bagay. Salamat, Panginoon, sa kagandang loob na inyong pinamalas sa amin sa araw na ito at sa patuloy na aming pamumuhay sa lupang ito. Ito po ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. Now, handa po tayo sa pagbukas ng ating Bible. Ano? Okay. Dito po tayo sa chapter 27, verses 1 to 4. Okay, kung handa po kayo, ay atin pong buksan ng ating Biblia at atin pong basahin ng chapter 27, verses 1 to 4. Kung mayroon po kayong Biblia dyan, you can open it in chapter 27, verse 1 to 4. Nang matanda na si Isaac, malabo na ang kanyang mata, at ano pat hindi na makakita, tinawag niya si Esau na kanyang panganay at sinabi sa kanya, "Anak ko." At kanyang sinabi, "Narito ako." At sinabi niya, "Masdan mo, ako'y matanda na at hindi ko na lalaman ang araw ng aking kamatayan. Hinihiling ko na kunin mo ngayon ang iyong mga sandata, ang iyong lalagyan ng pana at ang iyong busog. Pumunta ka sa parang at ihuli mo ako ng usa. Ipaghanda mo ako ng masarap na pagkain gaya ng aking ibig at dalhin mo rito sa akin at ako'y makakain upang ikaw ay mabasbasan ko bago ako mamatay." Okay. So dito po ay ating mapapansin na makita natin na si Isaac ay tumatanda na at hindi na po siya masyadong nakakita. Kaya nga po ito ang kalagayan po na
naging dahilan kung bakit mayroong paglilinlang. Okay? Kung sana kung nakakita lang o makakita lang si Isaac ay hindi po siya malinlang. Ano? Ngunit ganun pa man ay ito po ang nangyari na malabo na po ang kanyang mata at hindi po siya makakita. Tinawag niya si Esau na kung saan ay nais niyang i-bless ang panganay na ito. Ngunit kung ating balikan po ang simula pa man, ay nagkaroon na po ng prophecy. Sinabi ng Panginoon na magkaroon po siya ng dalawang anak. Inyo pong naalala na mayroon po siyang twin na before pa man na nagkaroon ng pagpanganak itong si Rebecca, ay sinabi na po ng Panginoon na yung there will be two nations, okay, dalawang nasyon mula dito sa sinapupunan ni Rebecca. Ang isa ay maging malakas, ang isa ay maging mahina. At ang panganay ang siyang maglilingkod sa bunso o sa tawag nito yung sa sunod o pangalawa. So ibig sabihin ay nandun na po yung propesya na ang panganay ay magpasakop doon sa pangalawa. Ngunit ganun pa man mga kapatid ay ito ay talagang sinagdya ni Jacob, ni Isaac na ipag-bless ang kanyang panganay na anak na alam niya na ang Panginoon ay nagsabi na yung panganay ang siyang maglilingkod sa pangalawa. Okay, tingnan po natin ang patuloy na mga pangyayari po rito. Ano? So, isa-isahin po natin ito. Now it came to pass when Isaac was old. So, matanda na siya. So, yun po yung situation. Isaac believed his time had come to die. Talagang ini-expect niya na darating na mamatay siya. Ngunit bago pa man siya mamamatay, ay kailangan niyang maayos, na kung saan ay nais niyang i-blessed. And this was his way of settling his affairs, sort of at last will and testament. His old age was evident in his weakened eyesight. So makita dito na talagang tumatanda na siya dahil ang kanyang mata ay dumilim na at hindi na siya masyadong makakita. Kaya nga po yun po yung kanyang sitwasyon. At ayon po kay Martin Luther, no, he calculated the age kung ilang taon po itong si Isaac at that time. At sabi niya po ay 137 at this point. So ibig sabihin ay namuhay pa po siya ng 43 years after that. Okay? So tingnan natin mga kapatid, no, na kung saan ay he lived to be 180 years old. So at namatay po siya. So ano pong kanyang ninanais bago pa man siya mamatay ay nagkaroon po ng kahilingan. Ano pong kahilingan niya? Na sinabi niya kay Esau na maglaro, ibig sabihin as a game. Kasi maghabol po siya, hunting ng usa para maipagluto at bless niya po ang kanyang anak na si Esau. So dito po ay sabi niya, make me savor food as I love. So mayroon po siya talagang paborito, no, na kinakain. So Isaac asked for food. So yun po yung kanyang nais na masatisfy ang kanyang personal na kagustuhan. But he seemed to mostly glory in Esau's power as a manly hunter. We later find that he actually could not taste the difference between what Esau hunted in the field and what his wife Rebecca could prepare from the flock. It wasn't the taste of the food that attracted him, but how he prized the thought of Esau as a mighty hunter.
So yan po yung ating mapapansin dito na noong pinakain na po siya ay hindi niya napansin ang pagkakaiba ng kanyang kagustuhan na kung saan ay masatisfy ang kanyang longing to eat such food na nagustuhan niya. Pero alam po ni Rebecca kung ano pong kagustuhan nitong ni Isaac, ano? At mapapansin po natin dito na kung saan ay nandun po yung plano ni Isaac na i-blessed ang kanyang panganay na anak. Sa likod nito, ay sabi nga po rito, that my soul may bless you before I die. So yun po talaga yung kanyang panukala na sa likod nito ay ito po yung pag-i-insist niya. Isaac insisted on giving the blessing to Esau. Besides, na alam niya the one whom God did not choose. So, alam ni Isaac na itong si Esau was not the choice of God. Dahil doon pa lang sa sinabi ng Panginoon na ang panganay ang maglilingkod sa pangalawa. So, ibig sabihin na ang Diyos ay meron na pong tinitingnan. Ngunit matunghayan po natin na minsan ay nauuna ang tao. Kaya nga po ay nagkaroon po ng kadalamatian at kalungkutan dahil sa paghiwalay ng pamilyang ito. Who despised his birthright and who married pagan wives. It seems Isaac rejected godly thinking and spiritual wisdom at this point of time, and instead thought only of food and common man-centered ideas of might. So ito po yung nangyari, na Isaac was also a vulnerable man, which he is centered on the might, yung kakayanan na gusto niya na makita at maranasan ni Esau, na alam niya na si Esau is a hunter. Kaya nga po ay talagang binigyan niya ng pagkakataon na maghuli ng usa upang lutuin at ipakain sa kanya to satisfy ng kanyang longing, ng kagustuhan niya. So, in the willfulness of his old age, he was determined to pass on the blessing to Esau, despite what the Lord had said and what the boys had shown in their lives. So, nakikita niya kasi, mga kapatid, na at this age ay mayroon pong character na magkakaiba. Kaya nga po doon sa last verse ng chapter 26, ay at the age of 40 years, ay nag-asawa itong si Esau ng taga-Hittites. Hittites, dalawa yung binanggit doon sa last verse ng chapter 26. At dito, nagkaroon ng kalungkutan. At doon nakita ni Isaac at ni Rebecca na talagang nagkaroon ng kalungkutan itong pamilya dahil sa fornicator ito si Esau. So lumabas yung kanyang character. Ganun pa man ay the fact Isaac tried to dispense the blessing secretly showed he knew what he wanted to do was wrong. So alam din ni Isaac na mali ang kanyang ginawa. Bakit? He actually wants secretly to bless Esau. Ngunit ano pong nangyari? Ito po yung malungkot na kalagayan ng isang pamilya. Sadly, in this house, no one trusted anyone else. So, walang pagtitiwala sa bawat isa. Ito po yung nakikita natin na leksyon dito, na kailangan po sa pamilya ay mayroon pong pagtitiwala sa bawat isa. Ano po? Ngunit ganun pa man, dito po ay makikita natin na ito po ang maging resulta ng di pagtitiwala sa bawat isa. Okay? At tingnan po natin ang kasunod, ano? Dito sa verses 5 to 10,
ay makita po natin kung ano ang nangyari habang itong si Isaac ay nagsasabi kay Esau kung anong dapat gawin. Okay. Basahin po natin sa verses 5 to 10. Naririnig ni Rebecca ang pagsasalita ni Isaac kay Esau na kanyang anak. Kaya't nang pumunta si Esau sa parang upang manghuli ng usa at magdala nito, ay sinabi ni Rebecca kay Jacob na kanyang anak, "Narinig ko ang iyong ama na nagsasabi kay Esau na iyong kapatid, dalan mo ako ng usa at ipaganda mo ako ng masarap na pagkain upang ako'y makakain at ikaw ay aking mabasbasan sa harap ng Panginoon bago ako mamatay. Kaya ngayon, anak ko, sundin mo ang aking sinabi ayon sa iniutos ko sa iyo. Pumaroon ka ngayon sa kawan at dalhin mo sa akin ang 2 magandang batang kambing at gagawin kong masarap na pagkain para sa iyong ama ayon sa kanyang ibig. Dadalhin mo ito sa iyong ama at hayaan mong kumain upang ikaw ay kanyang basbasan bago siya mamatay." Okay. So dito po, habang itong si Isaac at si Esau ay nag-uusap, si Rebecca bilang ina ay nakarinig. Kaya nga po dito mapapansin natin na yung account na ito, na Rebecca was listening when Isaac spoke to Esau. The account here does not specifically tell us that Rebecca spied upon Isaac and Esau in some inappropriate sense. Hindi po ibig sabihin parang nag-ano siya, nagtitik-tik nagsaspy kung anong gagawin ni Isaac. Ang nangyari ay nakarinig siya, ibig sabihin nandun po siya, no? Na kung saan ay ito po yung kanyang nararamdaman na nais niya kasi ang paborito niya, ang anak niya ay si Jacob. Ano? The feeling that this was scheming or spying is here, but it is possible that she casually overheard this important conversation. When Esau went to the field to hunt, Rebecca was ready with her plan. So, mayroon na po siyang plano, ano? So, narinig niya yon, ngunit ay parang hindi niya po kagustuhan kasi narinig niya rin, alam niya rin doon sa chapter 25 na noong buntis pa siya, nagkaroon po siya ng, kasi matanda na nga po siya, no? Na magkaroon siya ng anak na 2. At sinabi doon ng Panginoon na ang panganay ay maglilingkod doon sa pangalawa. At ito nga po ang nangyari. Now therefore my son, ito po yung sinabi niya, obey my voice according to what I command you. So ito po yung talagang pag-insist ni Rebecca na dapat ay si Jacob ay magkaroon ng birthright na pagpapala. Pagpalain po. Dahil ang pinagpala po ay talagang yung una, yung panganay. Yan po ang customary ng mga Jews at that time, na yung panganay ang magkaroon po siya ng the co-regent, na siya po ang mag-angkin ng pagpapala. Okay. Instead of trusting God to fulfill, ito po yung kwan dito, na nangunguna po ang tao minsan, no? Na alam ng Panginoon na ito ang magaganap. Pero pinaintulutan niya po na maganap ito, na makita natin yung resulta ng buhay. Kaya nga itong banal na kasulatan ay sinulat po yan for us as an example, na kung saan we can learn a lesson from that. Okay, so sabi po rito, instead of trusting God to fulfill what He had promised in Genesis 25 verse 23. Ano pong sinabi doon? Yun na nga po, ay magkaroon siya ng anak, 2, at itong dalawang ito ay maging great nation ng isa, at yung isa ay weak nation. At yung isa ay maglilingkod, ang panganay ang maglilingkod doon sa pangalawa. So yan po yung sinabi sa propesiya. Okay? At dito po ay Rebecca used manipulative scheming to accomplish what she thought was God's plan and likely also her preference. So, alam ni Rebecca
ang plano ng Panginoon. Pero ano pong ginawa niya? So nanguna po siya, pinangunahan niya po ang Panginoon itong plano ng Diyos eh. Kaya gagawin natin ito. Okay. So I will make savory food. So ito si Rebecca ay talagang siya po yung nag-initiate na magluto, ano? Food from them for your father, such as he loves. So alam ni Rebecca ang kagustuhan ng kanyang asawang Isaac. Rebecca knew her husband well enough to know that he couldn't tell the difference between what she prepared and what Esau might bring home from hunting. So yun, alam na alam ni Rebecca po yun, na hindi mapapansin ni Isaac na ang pagkakaiba ng niluto ni Esau sa niluto ngayon na gagawin ni Rebecca. Na hindi niya yun mapapansin. Basta't yun lang ang kagustuhan niya, mga kapatid. Ano? So dito makikita natin na it is the human intervention na nangunguna o nanguna doon sa plano ng Panginoon. Alam ng Panginoon na mangyayari talaga yon. Pero ito po ay isang pagpapahayag na minsan ang kamalian ng tao ay pinahintulutan to set an example para sa atin. Na ngayon ay nagpatuloy po tayo na namumuhay dito sa gitna ng mga hamon sa buhay. Okay, dito po tayo sa patuloy. Sa last part po ito ng ating pag-aaral ngayong umaga. Dahil hinati natin po ito para maiksi po ang ating pag-aaral na we can have lessons from every statement or bahagi po ng ating pag-aaral. Okay, basahin po natin ng verses 11 to 17. Subalit sinabi ni Jacob kay Rebekah na kanyang ina, "Si Esau na aking kapatid ay taong mabalahibo at ako'y taong makinis. Baka hipuin ako ng aking ama at ako ay magiging mandaraya sa kanyang paningin at ang aking mga tatanggap ay sumpa at hindi pagpapala." Sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Mapasa akin na ang sumpa sa iyo, anak ko. Sundin mo lamang ang aking sinabi. Umalis ka na at dalhin ang mga iyon sa akin." Kaya't siya'y umalis at kinuha ang mga ito at dinala sa kanyang ina. Gumawa ang kanyang ina ng masarap na pagkaing gusto ng kanyang ama. Kinuha ni Rebekah ang pinakamagandang damit ng kanyang panganay na anak na si Esau na nasa kanya sa bahay at isinuot kay Jacob na kanyang bunsong anak. At ang mga balat ng mga batang kambing ay ibinalot sa kanyang mga kamay at sa makinis na bahagi ng kanyang leeg. Ibinigay niya ang masarap na pagkain at ang tinapay na kanyang inihanda kay Jacob na kanyang anak. Okay. So dito po ay nagkaroon po ng self-examination si Jacob na sabi niya ay para bagang hindi ito kaya-aya na ang panganay na si Esau ay mayroon pong characteristic physically na kung saan ito po ang naging parang nag-aalala itong si Jacob na talagang siya ay mapaglinlang. Ganun pa man ay ang kanyang ina mismo ang nagsasabi, no. Kung yan ang iyong iniisip na maging sumpa, ayan ay ilagay sa akin, ibigay na lang sa akin. Ibig sabihin ay aangkinin or handang tanggapin ni Rebecca ang sumpa kung may sumpa man na mangyari. At basta't maganap lang ang kanyang ninanais. Okay, so yun po yung nilalaman ng puso ng ina na gusto niya talaga na ang pagpapala ay mabasa kay Jacob. So itong mga kaparaanan ng Panginoon, mga kapatid, na God allows it to happen, na kung saan ay it doesn't mean na kung saan
nakikita na ito ng Panginoon. Okay? God knew, nakikita po yan ng Panginoon na mangyayari. Kaya nga po sinabi niya na doon pa lang sa umpisa bago manganak o ipinanganak si Jacob and Esau, ay sinabi na po na may dalawang anak na sa sinapupunan ni Rebecca, na kung saan ang panganay ang maglilingkod doon sa bunso. Okay? So, perhaps my father will feel me. Yun po yung agam-agam ni Jacob, na hindi po siya actually yung personal na nagkaroon ng intensyon, kundi ang kanyang ina na kung saan ay nagplano para maganap ang kagustuhan na ng bilang ina, ano? And I shall seem to be a deceiver. Alam ni Jacob na para baga, there is an acknowledgement or recognition na parang bagang ako ay mapaglinlang o deceiver. Jacob, through his name, tricklers or scoundrel, was happy to do along with his plan. His only concern was if it would succeed. Kung magtagumpay ba ito, inako, dahil ang aking balat ay makinis. Si Esau ay mayroon siyang mabalayibo na mga kamay. Ay paano mangyari ito? So, ang ina ay talagang nagkaroon ng plano na kung saan ay kukunin niya at gagamitin yung damit na sinusuot ni Esau. So ibig sabihin mga kapatid, itong ina ay talagang nagplano na mayroon na siyang pangsagot doon sa mga objection ni Jacob, na kung saan ay alam ni Jacob na deception yon. Pero ganun pa man ay mayroon din po siyang kagustuhan na mangyari ito. Okay? Na nagkaroon lang po siya ng agam-agam dahil sa kanyang physical na anyo. At baka mahalata na ito ay pang deception o paglilin lang sa kanyang ama. Ngunit willing po siya, no? When we are willing to abandon the question of right and wrong, and when our only concern is what works, we agree with the modern idea of pragmatism, as many in the church do today. Yan minsan mga kapatid yung pragmatism, practical way, na kung saan ay para lang maganap, bagamat alam niya na itong kaparaanan ito ay hindi sang-ayon doon sa katotohanan, ay they will just act on the present situation. Na kung saan ay kahit paglilin lang po ito, ay just do it. He went and got them and brought them to his mother. So kung ano pong sinabi ng ina, ay tinupad ni Jacob. At nangyari nga po mga kapatid na binigay sa kanya yung damit, sinuklo po yun, at nagkaroon din po ng balat ng kambing, ano? Na para balang mabalayibo din ang physical na kaanyuan ni Jacob, para kung hawakan man ang kanyang ama na si Isaac, ay ma-identify na si Esau ito. Okay? So his father, Rebecca, Esau, Jacob, ang apat na ito, atin pong mapapansin na bawat isa sa kanila ay mayroon pong kalagayan na walang pagtitiwala, hindi po sila nag-agree. No? Significantly at this point, each person in this drama acted in man-centered wisdom and energy, not according to divine or spiritual wisdom and energy. So wala pong talagang nakapasa doon sa spiritual and divine situation. Makikita po natin, mapapansin po natin
na wala doon yung makadiyos na kaalaman. Even Esau, in agreeing to Isaac's plan to give him the birthright, disregarded his previous promise to allow Jacob to have the birthright. All four of them, Isaac, Rebekah, Jacob, and Esau, did not trust each other. So yan po yung lesson dito na malilearn natin na bawat isa sa kanila ay wala pong pagtitiwala sa bawat isa. Worst yet, they did not trust the Lord. Yan ang pinakamatindi na walang pagtitiwala doon sa Panginoon. Each one of them schemed and plotted against each other and against God. The whole story reflects no credit upon any of the persons concerned. So, wala pong kredito ng kagandang loob ang bawat isa sa kanila. Mayroon lamang isang kagandahan ng Diyos. Siya lamang ang siyang mabuti. Ang tao po ay pinapahayag dito na walang mabuti kahit isa sa kanila. Okay? Si Isaac, alam niya ang kalooban ng Panginoon, pero sinuway niya rin. Okay? Yan ang una po. Si Rebekah, okay? Alam niya, nagtiwala siya doon sa sinabi ng Panginoon na ang panganay ay maglilingkod doon sa pangalawa, pero nanguna po siya. So yan po nga pangalawa. Okay, si Isaac. Okay, si Jacob, sorry. Si Jacob, okay, alam niya pang lilin lang ito. Pero may gusto rin siya, personal din, man-centered. Okay? At si Esau, ganun din, na hindi niya binigyan ng halaga ang kanyang birthright at talagang pinagpalit niya sa masarap na pagkain. So yan po ang ating mga leksyon dito na matutunan na mayroong bawat isa sa kanila ay mayroon pong kasalanan. Ano? So the whole story reflects no credit upon any of the persons concerned. The worst aspect of this all is they seem to regard the blessing as magical. Yan po yung mapapansin natin ito para bagang pag mag-bless ka ay mayroong magic na mababago ang lahat. No. As something detached from God's wisdom and will. But in giving the blessing, the most Isaac could do was to recognize God's call and blessing on Jacob. Only God could truly bestow the blessing. Esau could receive the blessing from Isaac 100 times, but it only mattered if God in heaven honored it. So yun mga kapatid na bagamat ilang beses yan na si Isaac ay mag-bless doon kay Esau o kay Jacob man, ay wala pa rin po yun. Ang Diyos ang siyang tangi na magbe-bless po sa tao. Kaya itong leksyon na ito ngayong umaga mga kapatid ay mapapansin natin na when God blesses, okay, bagamat yun po ang nangyari dito ay paglinlang ni Rebekah sa kanyang asawa, halos pareho po sila, no? Si Isaac ay na hindi niya tinupad ang panukala ng Panginoon kasi sinabi ng Panginoon yun na mayroong dalawang anak sa loob ng sinapupunan ni Rebekah. Ang panganay ay maglilingkod sa pangalawa. O alam ni Kwan yun. Alam ni Isaac yun. Pero ano pong ginawa niya? Kabaliktaran. Okay? Sa halip na i-bless niya yung pangalawa dahil yun ang maging panganay, ibig sabihin na ito ay pinakikita lamang yung human tendencies ng mga katotohanan na kung saan ay kung hindi po yun pabor sa ating iniisip, sa ating nararamdaman, ay doon po nagkaroon ng kasalanan. Okay? So, ito mga leksyon. Mayroon pong yang
kakibat na resulta. Kaya we study tomorrow. Bukas po ay atin pong masundan ang pangalawang bahagi po ng ating pag-aaral na ito. Any reflection, mga kapatid? Kung nais niyo po mag-reflect, you can unmute, and also those online, you can just type your reaction on this situation na kung saan ay makikita natin na leksyon. Lahat sa kanila ay vulnerable. Lahat sa kanila ay nagkamali, nagkasala. Kaya nga po, walang merito ng kabutihan ang tao. Mayroon lamang isang mabuti, ang Diyos, na kung saan ay He allows this to happen, that we can learn lessons. And they also, Isaac, Rebecca, Jacob, and Esau realizes, and they can learn from those experience na kanilang naranasan. Okay? So, pasalamat po tayo sa Panginoon that we have learned lesson for today. I hope that God will bless us as we continue to live our lives, and not for our own glory, but for the glory of God. Okay, let's pray para sa pagtatapos po. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga leksyon na aming natutunan ngayong umaga, na kailangan po ang aming pagtitiwala sa inyo na itong mga pangyayari na ito, Panginoon, ay pagpakilala lamang na we are all vulnerable. We are all sinners at mayroon pong tendency to fall on sin. Kaya nga po't aming ina-acknowledge na kung wala kayo sa aming buhay, ay magaganap po ito na kami ay malayo sa inyo at magkaroon po ng kadalamhatian at kalungkutan na maging resulta po ng aming mga ginagawa. Tulungan nawa kami, Panginoon, na sa likod ng aming pagkakasala at kakamali, ay nandyan po kayo na you have allowed these things to happen, that we could learn lessons from it, that we could trust only in you, na kung saan ay maganap ang inyong kalooban, hindi ang sa amin. Patawarin po kami at nagpapasalamat po kami sa kagandang loob na inyong pinamalas sa bawat isa sa amin, at aming inasahan ng inyong bendisyon ang siyang aming maranasan today. Salamat, at ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, maraming salamat po, Sister Susan, Sister Veronica. You can just follow our live, and we have a live presentation. You can just review. Sa ating mga kapatid ay magpapatuloy po tayo na sundan po natin ang mga leksyon dito sa Biblical History. God bless you all and good day. Okay? God bless, at salamat po tayo sa Panginoon sa kanyang kagandang loob natin, kanyang pinamalas sa bawat isa sa atin. Ano? Okay. God bless you all. Bye-bye.